Gusto mo magsimula ng isang business? Ang problema, hindi mo alam kung ano ba yung magandang business name para sa iyong negosyo. Well, sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ba magkaroon ng magandang business name para sa iyong business. Okay? Kaya, keep on watching. Hi, Herbert Flores here from IamHerbertFlores.com, helping you how to start and how to have a profitable home-based business. Kung bago pa sa aking channel, make sure to subscribe and hit the bell button to notify on my next video. And also, don't forget to check all the links below on the description. Napaka-importante na meron tayong business name. Ang problema nga minsan, hindi natin alam kung ano ba yung ipapangalan natin sa ating business. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo yung isang technique na natutuhan ko online, okay? So, tutulungan din kita kung paano ba i-register yung website mo. So, ngayon, ipapakita ko sa iyo dito sa aking laptop, step by step, kung paano mo gagawin yun. Alright. Let's start on building your brand. Sa pagbe-business, napakahalaga kasi na meron kang brand or pangalan, okay? It's a vital part of building a successful business and brand. So, kailangan magkaroon ng pagkakakilanlan. Kailangan mo ng logo, okay? So, logo sa business mo kasi makakatulong to para makapag-create ka ng unique and effective image para ma-represent mo yung company, okay? Yung company mo or yung online store mo. At kailangan mo rin mag-register ng domain name. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yan kung paano yung step by step, okay? So, first, pupunta tayo dun sa website na nameleaks.com. So, pwede nyo isulat nameleaks.com. Nandito tayo ngayon sa Nameleaks na kung saan mag-generate tayo ng ating business name na gagamitin sa ating website, sa ating business, or sa ating online store. So, ang gagawin nyo lang, once na nandito ka sa website na to, i-enter mo lang yung keywords na gagamitin mo. So, example, meron kang gustong i-build na e-commerce, okay? O kaya, online store. So, ilalagay mo lang dito, online store. So, once na nailagay mo na yung keyword, kiklik mo lang itong button na generate. And then, isa-select mo lang kung gusto mo short name, medium name, or long names. But I highly recommend po yung medium names ang ating isa-select. And then, click nyo po yung generate. So, once na-click mo yung generate, pwede ka na ngayon pumili sa mga brand na to na ipapangalan mo dun sa business mo, sa online business mo, kaya sa website mo or sa online store mo. So, meron ka dito mapapansin mga premium. So, ibig sabihin, mga naka-register na po ito kaso binibenta ng mga nakabili ng domain na to. Okay, so register na sila. Kaso kapag binili mo sa kanila, medyo mahal na yung price niya. So meron din dito, pwede kang pumili dito kapag yung mouse mo, tinapat mo siya dito sa logo, meron ka ditong makikitang register. So i-click mo lang ito, mag-open yung new tab. After that, mapupunta ka dun sa pag-register ng domain. Okay, so pwede mo na siyang i-register yung link na yon para yun yung maging pangalan ng website mo. So example, yung storelate.com. So taken na raw siya. So pwede mong i-register yung storelate.net. Okay, so 11.98 lang siya yung domain. So i-add to cart mo lang siya and then bibilhin mo tong domain na to. But kung gusto mo is yung .com. Yung .com kasi ibig sabihin to yung commercial, okay? So, kung register na to, pwede kang pumili ng ibang pangalan. So, halimbawa itong Store Silly Brocket. Okay, so marami ditong pagpipilian. So, nasa sayo na yun kung alin yung mapipili mo, okay? So, halimbawa ito ang Store Box. So, click register. So, register na rin po yung Store Box, okay? So, pwede rin kung meron na kayo naisip na pangalan ng online store nyo. So, yun na rin po yung gagamitin nyo, okay? But for na, kung wala kayong maisip, so pwede kayong pumunta dito sa website na to. So, ganun lang po siya kasimple. And then, isi-search rin yung pangalan nitong business name na to kung merong gumagamit. So, example, i-search natin. So, i-search natin dito. Okay, so, online, so wala pong gumagamit, okay? Or pwede ka rin pumunta po sa Facebook and then i-search mo doon yung name ng brand na naisip mo. So, make sure kasi walang ibang gumagamit. So, sinearch mo, di ba?
So, click mo lang, lagyan mo lang sa search bar. Yan. So, mapapansin mo walang gumagamit. So, ibig sabihin, unique yung name na yon. Okay, so pwede mo siya magamit as your business name sa paggawa ng Facebook page. Okay, so right now, meron na akong napiling pangalan ng magiging online store ko. So, yung magiging name ng aking online store is Shopkata. Okay, so nandito ako ngayon sa Namecheap kung saan dito ko siya i-register itong domain na to. So, ilalagay ko lang yung pangalan ng magiging website ko and then click mo lang tong search. So, once na na-click mo yung search na yon, makikita mo ngayon dito kung available pa siya. So, for now, available pa po itong domain name na to. So, i-click ko lang itong add to cart. So, ang babayaran ko, $8.88 per year. So, click mo yung add to cart. And then, click mo lang yung view items or yung checkout. So, once na-click mo yung checkout, i-confirm mo yung order. So, meron tayong tinatawag ditong WhoisGuard. Ano bang purpose na itong WhoisGuard? So, para hindi nila ma-detect kung sino yung may-ari na itong domain na to. Okay? So, naka-confidential po yung pangalan ng taong may-ari or bumili na itong domain na to. So, after that, click nyo lang itong order, confirm order. Okay, and then i-enter nyo lang po yung details nyo. So, dahil ako is naka-register na ako dito sa Namecheap, hindi ko na kailangan mag-register. Pero kapag first time mo na mag-register, meron po diyang application form. Okay? And then, 1-year subscription. And then, click mo lang yung pay now. So, wait nyo lang kasi nagpaprocess yung order. Okay, so gagamitin mo ito ngayon kapag ka mag-build ka na ng website mo. Okay, so i-click mo lang itong manage. But before that, itutuloy natin ngayon yung paggawa natin ng ating logo. Okay, ang step 2 naman natin ngayon is paano ngayon mag-create ng logo or mag-design ng logo. So, meron tayong dalawang option para makagawa ng logo or magkaroon pala ng logo. So, number 1, pwede kang gumawa ng sarili mo. You can create your own design using free software. Kung meron ka namang skills sa paggawa ng logo, much better. Okay? So, kung wala ka namang skills sa paggawa ng mga logo or graphic design, so, I highly recommend na gamitin mo itong software number 1. Yung namecheap.com/logomaker. So, libre ito at saka napakadali lang siyang gamitin. Or, kung meron ka namang experience or marunong ka mag-Photoshop, so you can use yung free software din. So, web-based software siya, yung pixlr.com. O kaya naman kung ayaw mong gumawa, wala kang time sa paggawa ng logo, pwede ka naman mag-hire ng graphic designer. So right now, marami na rin mga gumagawa ng mga logo, diba? Or mga graphic designer na mura lang naman yung pagpapagawa. Or pwede ka rin magpunta dito sa link na to, yung www.bit.ly/bestfreelancer. So pwede ka magpunta doon sa halagang $5 or $10, pwede kang magpagawa ng logo mo para sa brand mo. So, para makagawa tayo ng logo, open nyo lang yung browser nyo uli. So, pupunta uli kayo dito sa Namecheap. So, dito sa Namecheap, pupunta kayo ngayon dito sa apps. Pagka-select nyo ng apps, isa-select nyo lang itong logo maker. So, pagka-select mo ng logo maker, ilalagay mo lang yung business name mo. So, click mo lang yung create your logo. So, after that, lagay mo dito yung name ng brand mo or yung website mo. And then, click mo lang yung continue. After that, pipili ka kung ano yung font na gusto mong design. So, example, ito. Then, pipiliin mo alin yung color na gusto mo. So, halimbawa, itong natural, happy, natural, and calm. So, may mga meaning sila kung anong kulay siya. So, depende po sa inyo kayo yung pipili. But for now, pipili natin itong green. Then, click mo uli yung continue. So, after that, isa-search mo ngayon. Pwede kang pumili ng 3 icon. Either online store, yung binibuild natin. Pwede mo i-type yung keyword. Online store, e-commerce, or online shop. So, it's up to you po. Then, click search. So, after that, pipili po kayo dito kung ano yung gusto nyong icon. So, example, ito yung isa-select natin sa isa. Then, pipili pa ulit tayo dito. Pwede mong palitan yung keyword mo. Then, halimbawa, i-select natin ito.
So, nakadalawa na tayo. Then, palitan natin uli. E-commerce. So, after that, so example, ito. And then, click mo lang tong continue with 3 icons sa ilalim. Okay po? So, make sure po na magte-take note kayo para hindi niyo siya makalimutan. Or, pwede nyo i-post itong video na to habang ginagawa nyo yung process. Okay, so, makikita nyo po yung mga resulta ng mga design ng logo. So, ngayon po, pwede na tayong pumili alin yung gusto mong design ng logo mo. So, example, ito. I-click mo lang siya, i-select mo siya. Then, pwede mo pa rin siyang i-customize yung color. It's up to you. So, pwede mo i-select yung color para i-edit mo yung color nito. Okay? So, custom color. So, dun sa background, pwede mo itong palitan na transparent lang. Okay? So, naka-transparent tayo. Yung background niya. And then, after that, click mo lang yung download. Na-download mo yung logo. So, meron ka na ngayon logo para sa business mo. So, yun po muna. If you have some question, just leave a comment. Or kung meron ka natutuhan dito sa video na to, just hit the like on this video. And thank you for watching. So, see you on my next video.